ka-popcorn. So, patol-patol tayo sa mabababaw na topics ngayon dahil wala akong mahanap na may essence talaga. Ang hirap kasi dito sa Facebook mag-topic, sa totoo lang. May mga ano kasi sila issues na kapagka ginawan mo ng video, nasha-shadow ban. So, meaning to say, hindi na distribute all over Facebook. Tapos sayang lang kasi walang views. So anyways, pag-usapan natin kung bakit big deal dito sa Pilipinas ang pagpaparetoke, particularly naging trending nga itong braso di umano ni Andrea Brillantes na pina-Barbie arms daw niya at marami ang nagkomento 'no na nilalait-lait si Andrea, "Inggit lang kasi kayo. Wala kayong pampa-Barbie arms." Personally, gusto kong sabihin na bagay sa kanya. Gusto ko kasi yung mga gano'ng tipo ng babae. Actually, nung dati, nung time ni Kim Chiu, nung sobrang payat niya pa, like nung sobrang payat pa ni Kim Chiu talaga, gustong-gusto ko yung katawan niya. Ewan ko kung may problem ba ako sa utak o ano. Pero kasi I find it very attractive yung mga payat na sobra, no? Yung ibig sabihin kasi nun is parang inaalagaan mo yung katawan ko or not. Baka may sakit, 'di ba? So anyways, ito si Andrea ay, napansin ng mga netizens na sumobra ang nipis ng braso niya lately, as in sobrang nipis. Wait lang. So marami ang na-alarm, sabi nila hindi daw maganda tignan, tapos sabi naman nung iba mas gusto daw nila dati nung malaman pa si Andrea, gano'n. Tapos ngayon sumobrang payat daw, tapos parang hindi na daw makatotohanan, parang butot balat na nga daw yung braso. Kasi ito si Andrea ay may kumakalat din na photo na inaalagaan ni Doktora Vicky Bello ang kanyang arms. And choice niya yon, it's her body, it's her choice. Yun nga lang, since she is a celebrity, everyone is entitled to their own opinion. At public figure ka, so parang you have to accept the comments of the people around. Gaya na nga lang nitong sinabi ni Alexa Ilacad kasi meron nag-comment sa picture ni Alexa Ilacad na parang may something wrong, maganda siya pero may something wrong daw with her body. Tapos sinagot ito ni Alexa, itong body shamer na 'to, at nagkomento ito si Alexa na, "Wow, 2024 na body shamer ka pa rin." Parang gano'n yung dating. Tapos sumagot na naman itong basher na 'to at sinabi sa kanya na, oo nga, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam, hindi mo pa rin ma-accept yung fact na 'pag public figure ka, maraming masasabi ang mga tao sa'yo kahit 'di mo sila kilala. Ang sagot ni Alexa dun, "Yes, I'm a public figure, I'm a celebrity, but that doesn't give you the right to be rude." Sabi niyang gano'n. So, parang it applies to everybody, 'di ba? Pareho naman silang may point dun, 'di ba? Kasi ikaw, public figure ka, shine-share mo sa publiko yung mga nangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin nun wini-welcome mo sila para magkomento sa'yo. Katulad na lang din, ito another example na naman ako, napikon ko si Carla Estrada tungkol dun sa isang commenter na sinabi niya na wag na daw ibenta yung bahay nila kasi puwede naman daw. Although, etong commenter na 'to ay nagsa-suggest lang na wag na niyang ibenta yung bahay kasi hard-earned money daw ito ni DJ na binigay sa kanya. 'No, itong pinabili nila ng bahay sa Quezon City tapos kapitbahay pa niya si Daniel Padilla dun sa subdivision na yun. So, parang nitong netizen na ito na wag nang ibenta. In a pleasant manner naman niya sinasabi yun. Pero itong si Carla Estrada, tila napikon at sinabi niya na, "Eh, di sige ikaw na 'te, ikaw na magdesisyon para sa pamilya namin." 'Di ba? Oo, totoo yun na unsolicited advice kasi yun from netizen, from someone na hindi mo kakilala. Unsolicited advice talaga yun, pero the fact that your post is open to the public, it seems like you're inviting them to comment on you. Si Carla Estrada ay napikon, sobra naman ata na napikon ka agad in that instant, 'di ba? Gano'n agad yung sagot mo. Puwede namang medyo nicer manner yung pag-respond mo doon sa particular commenter na yun. So, it's very common 'no, lalo na dito sa Pilipinas kapagka halimbawang nagparetoke ka, nagpaayos ka ng sarili mo dahil lang gusto mong maging maganda.
'di ba? Parang gusto mong i-enhance yung beauty mo, ganyan, kasi satisfaction mo yun minsan. O kaya, parang gusto mo lang siya kasi achievement mo siya sa sarili mo, 'di ba? Kasi kapag maganda ka, feeling mo maganda ka, eh, ibang dating nun, ibang dating na confidence, iba yung nabibigay na confidence nun sa sarili mo, 'di ba? So, kaya din yung 'di mo rin maaano yung mga babae, kaya din gustong-gusto nila yun. However, yung mga iba diyan, 'di ko alam kung ano yung takbo ng isip, parang hindi nila matanggap na nag may nagpaparetoke, katulad na nga lang ng sinasabi nila na mas maganda pa rin yung original, gano'n. Tapos sinasabi nila na sinisira mo yung natural mo na binigay ni Lord. Alam niyo ba guys, noon pa yun, 2024 na, iba na ngayon. Ako, eto yung point of view ka, ang point of view ko kasi is may binigay na nga ang Diyos sa atin pero ini-enhance natin, meaning inaalagaan natin at 'di ba, ini-enhance pa, lalo pa natin pinapaganda, 'di ba? Pero majority ng mga commenters na nagsasabi na mas maganda pa rin na natural, promise naiinggit lang 'yan, majority. Katulad na lang yung kay Rabia Mateo, mas maganda siya ngayon, aminin natin. 'Di ba? Yung ilong niya nung na-enhance, grabe ang powerful ng dating, ang ganda-ganda niya lalo ngayon, 'di ba? At saka consequence naman nila yun, Kung halimbawa na kapag kami nangyari na hindi maganda or hindi maganda yung kinalabasan, tanggap nila yun sa sarili nila, consequence nila yun, sila din yung magsu-suffer. Sabi nga nila, you cannot please everybody. Itong pagte-trend kay Andrea na yung mga about her bodies, I can't seem to find anything wrong with it. Like, let's be realistic, maganda ang kinalabasan ng pagka-Barbie arms kay Andrea. Talagang kasi yung braso yung talagang nagdadala ng hubog ng katawan, 'Pag manipis yung braso mo, akala mo feeling mo payat na. Yung gano'n yung dating, 'di ba? Pagka tiningnan mo yung isang tao basta maliit yung braso, feeling mo payat siya. Kahit na sa ibang parte may mga bilbil, gano'n, 'di ba? So, thank you so much for joining me. I'll see you next vlog. Bye-bye.